So ayun nga po no, sa tingin ko lahat naman tayo may mga pagkakataon na di natin mapigilan tumawa eh. Yung nagre-report ka sa harapan tas parang timang yung mga klase mo at nagpapatawa. Kaya naman, ikaw yung napapagalitan ng teacher nyo kahit di mo naman kasalanan. O kaya may pasayerong sasakay ng jeep tapos di sinasadya mo untog habang pasakay. Ito yung mga pagkakataon na di dapat tayo tumawa eh, pero minsan di natin mapigilan. Ako kasi, di ako magaling magpigil ng tao eh, lalong-lalo na pagkasama yung tropa. Diyos ko, tulad na lang nung nagpagupit kami ni Sel. So yun na nga, nung araw na yun, napag-isipan namin magpagupit dahil mahaba na buhok namin eh, parang buntot ng kabayo. Kaya naman, pumunta kami dun sa barbershop ni Kuya Jun. Okay, bigyan ko muna kayo ng background tungkol kay Kuya Jun. Kasi simula bata pa lang ako, dun ako nagpapagupit kila Kuya Jun. At isa lang masasabi sa inyo, talagang kalidad. Kalidad yung pagkikwento. Talagang di ka maubusan dito eh. Kasi, si Kuya Jun yung barberong panay kwento eh. Yung may uka na yung ulo mo kakasadsad ng razor, tuloy pa rin sa pagkikwento. Complete with action pa. Talagang sulit yung bayad eh. 20 pesos lang yung gupit, 50 yung kwento eh. Kaya lagi napapatagal eh. Umaba na ulit yung buhok nung ginagupitan, di pa din tapos. So ayun na nga. Nung pagdating namin dun, kami pa lang yung magpapagupit. Kaya naman, pinauna ko na si Sel dahil alam ko magsisimula naman magkwento si Kuya Jun. Yung di pa nga nakakaupo, nagsisimula na agad magkwento. Nauna pa yung kwento kaysa sa gupit. Alam mo ba? Dati akong kumakarera sa bike nun eh. Ha? Ah, shit! Oo, inaakit namin yung matatarik na ahon. Tulad na lang nung paakyat kami dun sa Blackwall. Grabe ang tarik. Di ba pataas? Tas gaganyan ka. Tas liliko. Grabe yung ahon. Nakaganto na ako sa manibela. Kasi kung hindi, titiwarik ka sa sobrang tarik. Ah, kaya naman, natatawa ako doon sa gilid kasi dinidemo pa talaga ni Kuya Jun. Talagang bentang-benta yung kwento. Ramdam na ramdam mo eh. Akalain mo nakaangkas ka sa kanya. Tapos yung mukha pa ni Sel, yung di niya alam yung gagawin tas paano magre-react. Kaya naman puro tunog at opo lang masabi niya. So yun na nga. Tapos nagupitan si Sel at ako naman yung susunod. Nung pagupo ko, nagtanong ako kay Sel, ba't yung isa namin tropa di sumama? Oy nga pala, ba't si Raindrops di sumama? Ewan ko dun, ayaw daw niya magpagupit eh. Papahaba daw siya ng buhok. Papahaba ng buhok? Ano naman gagawin niya dun? Malay ko dun, baka re-regalo niya sa girlfriend niya. Ano naman re-regalo niya? Yung buntot ng kabayo? Tas pagkasabi ko nun, instantly, mamatay-matay agad kakatawa si Sel. So yun na nga, dahil sa nakakahawang tawa ni Sel, pati ako, nadamay. Yung di naman nakakatawa pero dahil sa tawa ng kaibigan mo, natatawa ka rin tuloy. Kaya naman, tawa kami ng tawa. Yung di na ako magupitan ng ayos kasi para akong isdang wala sa tubig kakatawa. Habang si Sel naman, mangyak-ngyak dun sa gilid. Kaya naman lumabas na lang si Sel dahil masyado na nakakaya at di naman mapigilan tumawa. Tapos, doon naman nagdatingan yung ibang magpapagupit. Nakala mo magkakaubusan na ng gunting sa mundo. Pero kahit nasa labas na si Sel, di pa rin ako natigil sa pagtawa. So ayun ako, nakaupo doon. Si Sel naman, mangyak-ngyak doon sa labas habang tumatawa. Oo nga, malamang pinagtitinginan siya doon ng mga dumadaan at iniisip lang na iibang na siya. Pero ano pa ako na nakaupo doon, isipin nyo na lang kung ano yung tsura ko doon. Huwag kang tatawa, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa. Pre, tiga mo, okay lang ba yun? Ewan ko din eh. Ganyan daw talaga ata pag napapasobra sa kwento si Kuya Jun. So yun ako, hindi pa rin natigil. Yung kung kailan kailangan ko yung kwento ni Kuya Jun para madistract ako. Doon naman biglang naging seryoso si Kuya Jun. Yung tipong kala mong professional sa David Salon. Kaya naman, kung akala nyo, masama na yung time na natawa kayo habang nagre-report o yung time na nasa jeep kayo, at least, di kayo natulad sa akin. Balik ko na yung gupit, may poknat pa.